Adlaw Martes, Oktubre 10, 2023. Akong inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang ulos mga nagbagang balita. Weather forecast. LPA, magpaulan sa ubang parte sa nasud. National news. SBSI leader Senior Aguila miabot na sa DOJ para sa clarificatory hearing. PhilHealth, data breach nakaapekto sa milyon ka membro. Sa international news, linog sa Afghanistan, itaas na sa 3,000 ang namatay. Celebrity news, rason sa pagpospone ni Sarah sa iyang concert kauban si Bamboo. GOT7 Mark I, mag-concert sa Manila karong January 2024. O sa sports news, age is not a barrier, Pacquiao, kabuton ang Olympics. Political news, duol na ang barangay SK election. O sa health news, atong pagahisgutan unsa ang lung cancer. Og naatay trivia, nakabalo ba ka nga ang unang mayor sa CDO? Padayon sa pagpamati sa mga uluhan sa balita din hilang sa Pinoy Rob News Channel, Cagayan de Oro. Magpaulan o magdala og pagdalugdog ang namataan nga LPA sa ubang parte sa nasod base sa balita sa Pag-asa. Mindanao, Eastern Visayas ug sa Central Visayas makasinati og pagdag-om sa kalangitan ug mga rain showers ug mga pagdalugdog tungod sa LPA. Magbantay-bantay sad kay naay posibilidad nga maglandslide tungod sa dili pagtapos sa ulan. Sa Metro Manila ug sa ubang lugar makasinati lang og pagdag-om hantod sa talithi. Dunay ginabantayan gihapon karon sa Pag-asa nga duha ka tropical cyclones gawas sa PAR. Ang bagyo na si Jenny nagpabilin gihapon sa extreme northern Luzon na naay 130 km/h nga hangin. Hinay ang paglihok sa bagyo padulong sa west side. Tungod ni inig kakasinati sa nasod ang pag-ulan-ulan ug pagdalugdog ubanan sa pagkilat. Dinhi sa CDO, makasinati ta og pag-usog sa ulan. Moderate to heavy rains ubanan pa sa pagdalugdog. Bantayan ang matag hapon kay mao kini ang oras sa pag-ulan. So mga karab no, samaan ni karon nga nag-ulan-ulan and gadalugdog og kalit ug may mga pangkilat-kilat, so kita gyud magbantay-bantay and magdala kita og payong, butas og raincoat para sure ta og kanang mga drivers dira. Kung mahimo, maghinay-hinay lang kita sa pagdagan, labi na kung motor yun inyong gisakyan kay lisod kaayo mag-drive nga ngit-ngit tapos ang inyong dalan nga giagian kay basa. Kaya syempre gaulan god. So muna siya maghinay-hinay kita para malikay kita sa sakit. O sa national news, SBSI leader Senior Aguila miabot na sa DOJ para sa clarificatory hearing. Iladong leader sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Senior Aguila miabot na kagapon Lunes sa Department of Justice para musangpit sa clarificatory hearing sa mga gipasakang alegasyon mahitungod sa child abuse laban kaniya. Sa pahayag ni Justice Undersecretary Miko Clavano, hindi pa ini in-schedule. Ang process kasi dyan, kailangan muna i-clarify yung mga ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Dugang pa niya na magsumiti pa sila og lain pang dokumento sa prosecutor. Nagpasakag sumbong ang National Bureau of Investigation mahitungod sa trafficking, kidnapping ug serious illegal detention, child marriage ug child abuse of exploitation, rason para mapasakaan og kaso ang naturang leader. Ingon pa sa Senado, naanay mga nagsumbong ato pang September 28 karong tuig mahitungod sa child marriage nagakahitabo sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte. Apan gipanglimod kini sa leader. Nagtan-aw sad ang Senado sa mga gikatingalahan na lihok sa illegal nga droga nga matud pa na ay Shabu Laboratory sa sulod. Mga alegasyon sa rape ug dugang sumbong tungod sa child labor. Sa taod-taod gikan sa pag-abot sa lider,
Niabot ang tulo ka mga giingong biktima sulod sa DOJ. Ang mga biktima mao ang nakaikyas nga matud pa sa ilang statements, biktima sa forced marriage o pagpugos pagsulod mahimong militar. Karong umaabot nga Sabado, maghimog ocular inspection ang Senado sa Socorro para makakuha og igong ebidensya laban kang Senior Aguila. PhilHealth, data breach nakaapekto sa milyon ka membro. Milyon ang naapektuhan tungod sa data breach sa sistema sa PhilHealth Insurance Corporation. Batod pa kang Information and Communication Technology Secretary Ivan John Uy. Unfortunately, it is a significant amount, millions. We are 90% done. Baka lumiit pa yung numero kasi may nakikita kaming duplicates. May mga files na na-duplicate, but the number might decrease because there were duplicates. Ingon pa ni Uy, pwede mabaligya sa hackers ang impormasyon na nakuha, ilabi na kwarta na ang storyahan. Naanay ginahimong investigasyon para mailhan ang mga hackers kung Pilipino ba o mga taga-laing nasod. If these are operating from third countries that are safe haven for them, hindi natin mapipin down yon. Ma-identify lang natin. We won't be able to pin them down. We can only identify them. That's part of our investigation, matud ni Uy. Gahapon ang DICT nag-ingon nga ang mga hackers nagpagawas og data nga nagrason sa ransomware attack laban sa PhilHealth. Ingon pa sa DICT nagpagawas og 600 GB files nga copy sa mga websites ang mga hackers o gamit sad ang Telegram nga app alas 4 sa hapon ato Oktubre 5, duha ka adlaw ay ang pagbayad sa ransom nga moabot og $300,000 o 17 million pesos. Bisan pa sa mga leakage sa impormasyon, giklari pa sa DICT nga dili makaapekto sa hacking ang impormasyon sa mga membro sa PhilHealth. Nagpasilong sa ikaduhang gabi ang survivor sa sunod-sunod na linog nga ilang nabatian Sabado sa Afghanistan. Nagtinguha ang mga survivors nga makita pa nilang uban sa ilang kabanay na natambunan sa pagkalumbag sa ilang mga tagsa-tagsang kabalayan. Moabot na sa 3,000 ang gibalitang nangamatay human sa linog. Aron makaluwas sa dugang pagkalumbag sa mga struktura, ang uban nangatulog sa parks o sa kadalanan. Gibalita sa United States Geological Survey nga atong Lunes nakasinati og 5.9, 4.9 o 4.7 ka mga sunod-sunod nga linog ang nasud. Natala sad adtong Sabado ang 6.3 magnitude nga linog, ubanan pa sa 8 ka mga aftershocks duol sa Central Capital Herat. Nagresulta kini og kahadlok rason sa pagpuyo sa mga tawo sa kadalanan. Anaa sa dili saktong sitwasyon ang Afghanistan tungod sa klase-klaseng mga isyu ginaatubang niini. Parte na ang paghawas sa mga alyansa, pagbalik sa Taliban Group ni adtong 2021 ug ang lisod mga sistemang kaayuhan. Ang kakulangon sa mga gamit, pag-rescue magresulta sad og dugang panglistahan sa mga namatay. Ingon ng International Rescue Committee. Nangayon nagtabang ang NGO sa international community aron maresolba ang problema sa nasud. Apan sa pag-abot sa winter season, mas makabati og kalisod ang mga tawo sa nasud tungod sa kabugnaw nga dala sa panahon. Giuswag ang tanan nga pagpatukod na diretso sa ilang mga balay aron malingkawas sila sa umaabot na panahon. Luoy kay mga tao sa Afghanistan mga karabno kay 3,000 ang mga namatay og napa sila ginapangita. Nya lisod kaayo kay ikapila sila nakabati og linog and napay mga aftershocks na 8 ka buok ata to. So lisod kaayo and dara sila sa kadalanan nagpuyo. So unta ang mga opisyalis didto makatukod nag mga balay para sa mga residente dadto para comfortable sila mga tulog.
Celebrity news. Rason sa pagpostpone ni Sarah G sa iyang concert kauban si Bamboo. Gipasalig ni Sarah Geronimo ang iyang mga fans na walay anga ikabalaka sa pagpostpone niini sa iyang concert kauban si Bamboo sa Clark, Pampanga. Ang pagpostpone niya kay tungod sa medical nga bahin. Sa interview, gisultian daw sa doktor si Sarah na magpahuway usa. Sa iyang interview, iyang giingon, medyo nagkulang po ng preparations vocally and physically. So medyo it took a toll doon sa vocal cords ko. Kapag kasama mo kasi talaga si Bamboo, all out ka talaga but recovering naman po. Gawa sa pagkanta, nidugang sad si Sarah nga ready na po siya mubalik sa acting o gusto niya sa mga balita. Sa karon, busy pa ang magtiayon sa pag-manage sa ilang studio nga naa sa Metro Manila. Gipangutanan sa si Sarah kung ready na ba siya mahimong mama o iyang tubag kay ready na kaayo siya mahimong inahan. Ginaampo sa magtiayon nga magkaanak na sila puhon. GOT7 Mark 1 mag-concert sa Manila karong January 2024. Gi-announce ni Mark 1 membro sa K-pop group nga GOT7 ang mahitabong concert niya dinhi sa Pilipinas karong Enero 2024. Maon ni ang iyang unang solo concert sa nasod. Sa iyang social media, gilista sa American singer sa Taiwanese ang iyang agent top leg sa iyang The Other Side tour. Wala pa'y dugang detalye ang concert apan mahitabo kini Enero 14, 2024. Naasay concert sa uban pang nasod si Tuan base sa poster sa iyang social media. Si Tuan ang pinakaulahing membro sa GOT7 nga mag-solo concert sa Manila human gipalaog ang protocol sa COVID-19 restrictions. Sana all kay ni makaadto sa concert ni Mark Tuan no kay fan jud ko, isa pud ko sa fans sa GOT7. So sana all makaadto sa concert ni Mark Tuan and siya gid pud akong bias gyud. So sana all sa makaadto, kung makaadto manggali mo video na lang ako Age is not a barrier. Pacquiao kabuton ang Olympics. Ang iladong pinakamaayong boksingero o senator, Manny Pacquiao, kabuton ang ginapangandoy nga pag-apil sa Paris Olympics sunod tuig, pahayag di adtong Lunes. Kani tungod sa POC sa pagkumpirma sa International Olympic Committee, mahitungod sa eligibility sa pagdula. I am grateful to the Philippine Olympic Committee, under the leadership of Abraham Tolentino, for making a recommendation to the IOC to process my eligibility to compete in the 2024 Paris Olympic Games, sulti ni Pacman. Sa usa ka press conference ni adtong Domingo, nagrequest si Tolentino para maaprubahan ang pag-apil pagdula ni Pacquiao sa Olympics. Dugang pa ni Pacman, I believe that age is not a barrier to fulfill our dreams. A clear heart and mind always finds its way to realize our dreams. I believe it is not too late to fulfill my dream of bringing home a boxing medal from the Olympics for the Philippines. So grabe si Pacquiao no, grabe gud yan dedikasyon sa iyang pagboxing. Kay gusto gud niya makamit ang Olympics. Gusto gud siya makapil kay mo gud na iyang dream. So anak pa siya nga age is not a barrier. So grabe ang dedikasyon ni Manny Pacquiao sa iya ang pagboxing. So saludo ko sa imo ang Manny Pacquiao. Sa politics news, Barangay Election 2023. Sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan elections or BSKE, muabot og libuan ang mudagan nga walay kalaban nga posisyon. Halos 7,223 sa tibuok nasod sa Pilipinas base sa balita sa COMELEC. Nagpagawas sad silag balita nga adunay 1,611 na mudagan nga walay kalaban sa posisyon. Sa SK Poll, adunay 8,057 chairperson nga walay kalaban sa gidaganang posisyon o 10,620 youth council member position nga walay nindagan.
Kani halos nagpakita sa BARMM. Unsa may pasabot ana sa atong politikal nga pagsabot. Kakulang sa representasyon, huyang nga tulubagon, kakulang sa representasyon, huyang nga tulubagon, ug kulang sa paghunahuna. So, nagkaduol na ang SK election mga karabno. Nya kita mamili gyud kitag sakto nga atong ipang vote nga mga lider nga atong sunod nga malider dari sa ato ang mga syudad para mahapsay kanang makabalo bitaw sila unsay dagan sa nana sila ipaglantaw kung sa ila ang mga buhaton sa ila ang barangay uing ana para mulambo sa dilang barangay bitaw. So vote wisely mga karab. Health news. Ang lung cancer kay usa ka sakit nga ginabantayan sa tibuok kalibutan tungod sa agresibong epekto niini sa kalawasan hilabi na sa baga sa tawo. Usa sad ni kasakit nga naay taas nga cancer-related deaths worldwide. Aduna kini duha ka klase, non-small cell lung cancer o small cell lung cancer. Natala atong 2020 nga adunay taas nga kaso sa sakit nga moabot og 2.2 million o 11.4%. Maosad ni ang responsible sa 18% nga cancer deaths. Ang pagpanigarilyo o smoking ang usa ka rason ngano ana ang sakit. Ang asog gikan sa sigarilyo dili tanan makagawa sa lawas. Magpundo kini sa baga ug hinay-hinay kutkuton ang mga sel sa baga. Usa sad na sa rason nganong gamay ra ang mabuhi sa sakit. Sa Pinas, adunay 23.8% ka mga users sa tobacco. Atong 2015, natala ang 19.6% ka mga Pilipino under youth gikan 13 to 15 anyos. Maong usa jud sa isyu sa Pilipinas karon ang sakit nga lung cancer tungod sa mga tawo nga kusog manigarilyo. Aron maubsan ang numero sa lung cancer, atong hunahunaon nga ang atong lawas, balaan ug atong makina sa kada adlaw natong buluhaton. Kung ang makina maguba, wala na say pulos ang tanan. Mga karob no nga mudgyud di siya ang reminder nga dili gyud mo manigarilyo kay ang lung cancer muni siya ang prone gyud nga naay mga mamatay tungod sa lung cancer kay tungod sa pagpanigarilyo. So kung makaya ninyo mga karob nga dili manigarilyo, ayaw na niyo buhata kaysa mamatay mo, sayo pa mo og katigok. So kita mag-aamping tanan. Og dirita sa local news mga karab, nangita tag mga motorista kaganina kung unsay ilang pananaw sa silang pananaw sa petrolyo nga nitaas baba. So natay mga gipautana and ato ning tanawon. Hi mga karab, naaputa dari sa gasolinahan and mag-ask question sa mga motorista kung silang pananaw sa gasolina karon. Unsa mo name kuya? Jimboy ma'am. Nakay ga-work ka? Yes ma'am. Unsa mo work kuya? Liaison officer ko ma'am. Kanang kamusta ang gasolina kuya, naabay kabag-uhan? Usahay ma'am kanang mubos, usahay mo taas. So, kung unsay kuan nimo kuya, diesel na siya nga na sa motor? Unleaded. Unleaded. So pila ang kuan sa unleaded karon kuya? Karon na sa mga 60 68. So unsa may kuan nimo ani, unsa may panlantaw nimo aning ga 68 ang kuan ang presyo sa gasolina? Taas ra gid kay siya ma'am. So kuan no kanang everyday pud kagalakaw yan no? Kay na amang koy kani sa company man hinunay pero namang koy own motor gud na ako god. So gasto gyud pud kay siya no. Pila pud imong ginatubil kuya? Kung sa company na mo full tank gid ko ana. Simo ang kuan own motor? Usahay 300 ana. Unsay kuan epekto ani simong pangadlaw-adlaw nga paglakaw kuya? Dako gud siya ma'am kay gawas nga ang imuntang ma-expense unta sa lain nimong nga butang labi nag mga pagkaon ma-expense gid mo sa gasolina kay
dako perminti man gud ang gamay ra kayo dako imong tubil pero gamay ra ang sulod sa imong tangke. So pamilyado na ka kuya. Yes ma'am. So gabi kay siya impact no kay napo kay pakaon nga pamilya tapos dako ang presyo sa gasolina no. So salamat kayo kuya sa imong pagkuhan panantawan ning gasolina nga presyo. Salamat. Og dirita sa history mga karab, nakabalo ba ka ang unang mayor sa CDO? Ang Cagayan de Oro, usa sa mga syudad sa Pilipinas, nagkasulay og lain-laing mga lideres sukad pa sa una. Pero nakabalo ba ka sa kinsay unang mayor sa CDO? Ang tubag kay dili mayor kundi usa ka dato. Si Dato Salangsang gikan sa tribo Higaonon maoy unang nag-ulo aning syudad sa Cagayan de Oro. Pero nagsugod gayud ang formal nga gobyerno sa Cagayan adtong panahon sa Kastila. Sa panahon sa Kastila, gipangunahan ang syudad og mga Kastila ug ang mga opisyal ginapili lang diretso. Ang mga pangalan sa mga tagsa-tagsang lideres kay wala na ilhan tungod wala kini gidokumento atong mga panahon. Nahimong independent ang syudad atong June 15, 1950 ug ang unang mayor kay si Justiniano R. Borja. Aduna importanteng papel si Borja sa kauswagan sa syudad o nakita sa iyang panahon ang paglunsad sa Cagayan. So Cagayanon, nakabalo na ka. Mga karab no na darigyud ko nakabalo nga dili di ay daw una mayor ang nikuan ani nga syudad kundi dato. So karon papug ko mas may ning natay nabalaan mga karab no kay mga atong mga history di sa atong dakbayan kay para mas makabalo gyud ta sa deeper nga history sa Cagayan. Og sa Christmas countdown, aduna na lang tay 76 days before mag-Christmas. So mag-andam na kita og ato may panghatag sa ato mga pagumangkod og mga inaanak. So mga ninong og ninang pangandam na mo. Ug mao kadto ang nakuha nga impormasyon diri og gawas sa nasod. Please subscribe, like, share Pinoy Rob on YouTube channel and daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Subli, daghang salamat ug dalaygo ng Dios.